Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito, si Misyonaryong Diosdado Shiga Duheling Jr. sa SMBU, School of Miriam and Biriam University, SMBU, the Master of the Universe. Isang paaralan ng aking Diyos, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Directly Jr., King of all kings, Master Robin Breaklo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Eclipers. Pizza 30 po ngayon, buwan ng Mayo 2021. Ika 17 days mula ng pag-alis ng aking Diyos, Master King of all kings, Master Robin Breaklo Jr., at pang 3 araw din mula ng siya ay inilibing sa kanyang pag-alis dito sa mundong ito, mga kapatid. Nagbablog na po ako ngayon sa inyo dahil nailibing na po ang aking Diyos, Master King of all kings, Master Robin Breaklo Jr. mula ng kanyang pagkawala dito sa buong mundo. Dito sa mundong ito, mga kapatid. Ngayon, isasalaysay ko po sa inyo, mga kapatid, kung papaano po siya mabubuhay muli. Dahil sabi nga ng aking Diyos, Divine Master Robin Breaklo Jr., the history will be simply repeat itself. History, my friends, ang historia ay kusang babalik ng kanyang sarili. Ngayon, mga kapatid, sabihin ko sa inyo na noong mula sa kapanahunan ni Adan at Eva ay wala talagang Diyos na sinasabing pangalan ng Diyos. Wala talagang pangalan ang Diyos na binabanggit ni Adan at Eva noong kapanahunan niya, mga kapatid. Noon namang dumating ang kapanahunan ni Lot, ang isang taong inutusan ng Diyos para sagipin sana ang mga tao sa buong mundo mula sa paghuhukom na gagawin ng Diyos sa mundong ito. Yung unang paghuhukom na gagawin ng Diyos sa mundong ito ay ang kanyang inutusan ay si Lot. Ngunit wala ring pangalan ng Diyos na binanggit ni Lot sa kanyang paglalakbay sa buong mundo upang ipaalam sa lahat ng mga tao sa buong mundo na ang mundo ay huhukuman ng Diyos sa pamagitan ng apoy. Apoy, mga kapatid. Isusulat ko ito dito para maintindihan niyo talaga na ang mundo ay hinukuman ng Diyos sa pamagitan ng apoy. Unang paghuhukom, first na paghuhukom na ginawa ng Diyos sa mundong ito ay sa pamagitan ng apoy. Isusulat ko talaga ito dito, mga kapatid, sa pamamagitan ng apoy. Sa pamamagitan ng apoy, mga kapatid. Hinukuman ng Diyos ang mundo natin sa pamamagitan ng apoy. Yan ang pinakaunang paghuhukom na ginawa ng Diyos dito sa mundong ito, mga kapatid. At sa paghuhukom niyang ito sa pamamagitan ng apoy, kapanahunan niyan ni Lot, mga kapatid. At wala talagang pangalan ang Diyos na binanggit ni Lot sa panahong iyan. At ang sumunod naman na paghuhukom ng Diyos na ginawa, second na paghuhukom na ginawa ng Diyos ay sa pamamagitan naman ng tubig. Sa pamamagitan ng pag-apaw ng tubig. At yan ay ang kapanahunan naman ni Noah. Yan naman ay kapanahunan ni Noah. Yung pangalawang paghuhukom na ginawa ng Diyos ay kapanahunan naman ni Noah, mga kapatid. Kapanahunan naman ni Noah. At ang paghukom na yan na ginawa niya ay wala rin talagang pangalan ang Diyos na binanggit ni Noah. Walang pangalan. Ang mga tao nga nung panahon na yun, mga kapatid, ay nagtatanong kay Noah at sinabi ng mga tao kay Noah na, Noah, ipakita mo sa amin ang mukha ng Diyos at ang pangalan ng Diyos at kami ay tutulong sa iyo sa paggagawa ng arka na sasakyan. Ngunit sinagot sila ni Noah, mga kapatid. Sinabi ni Noah, di ba kayo mga ulol
Paano ko ba mapaipakita sa inyo ang mukha ng Diyos? Gayong tinig lang ang aking naririnig. Tinig lang ang naririnig ni Noah, mga kapatid, nung panahon na yun. At wala rin ngang pangalan na binanggit si Noah. Walang pangalan ng Diyos na binanggit ni Noah nung kapanahonan na yun, mga kapatid. Wala talagang pangalan. Hindi nagbigay ang Diyos ng pangalan nung mga panahon na paghuhukom ng unang paghuhukom, ng pangalawang paghuhukom. Walang pangalan na binigay ang Diyos. Kung sino ba talaga ang pangalan ng Diyos ng kapanahonan na yun. Hanggang sa dumating ang panahon ni Abraham, panahon ni Jacob, ni Moises, David, Asar, Josue, Israel at Jose. Wala pa ring pangalan ang Diyos na ibinigay. Lagi lang nilang binabanggit na may Diyos, na may tinig na kanilang naririnig mula sa paligid nila, na naririnig nila. Ngunit wala talagang binanggit na ito ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Hanggang sa dumating ang kapanahunan ni Profesor kong si Jesucristo. Nang dumating na ang kapanahunan ni Profesor kong si Jesucristo, marami na ring nagtatanong sa kanya kung sino ba talaga ang pangalan ng Ama at ano ba ang mukha talaga ng Ama. Ngunit philosophically, sinagot niya ito. Sinagot niya ito, mga kapatid, sa ganitong pagkasagot. Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa aking Ama. Ganyan ang kanyang pagsagot. Dahil ang aking Ama at ako ay iisa. Yan ang kanyang pagsagot, mga kapatid. Philosophical yan na pagkakasagot, mga kapatid. Ibig sabihin, kung i-analyze mo yung sagot na yan ni Jesus Christ, dahil sinabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita rin sa aking Ama. Ibig sabihin, ang kanyang mukha ay kamukha rin ng kanyang Ama. Dahil siya at ang kanyang Ama ay iisa. Ibig sabihin, kung ang kanyang pangalan ay Jesus, ang kanyang Ama ay si Jesus din. Jesus kasi ang kanyang pangalan. So Jesus din ang pangalan ng kanyang Ama. Dahil iisa. Intindihin niyo yan. Iisa eh. Iisa. Ang pangalan ng kanyang Ama at sa kanya ay isa rin. Jesus ang kanyang pangalan, ibig sabihin, Jesus din pangalan ng Ama. So, Jesus din ang pangalan ng Espiritu. So, ibig sabihin, Jesus. Yan ang ibig sabihin. Kaya makapangyarihan ang wika na yan. Paggamitin mo yan, pang-alis ng mga masasamang espiritu na pumasok sa loob ng katawan ng tao. Nakapangyarihan ang pangalang Jesus. Basta banggitin niyo lang 3 beses. 3 beses na pagbabanggit. Jesus. Dahil yan ay ibig sabihin, Ama, Anak, Espiritu. Ngunit wala talagang literally na sinasabi si Jesus, si Profesor kong si Jesucristo, na ang pangalan ng kanyang Ama ay Jesus. Ang pangalan ng kanyang pangalan ng Diyos na Anak ay Jesus. Na ang pangalan ng Diyos Espiritu ay Jesus. Wala talagang binanggit si Profesor kong Jesucristo ng ganun, mga kapatid. Wala talaga. Ngunit, babalik tayo sa kasabihan ng aking Diyos, Divine Master Benedict Closier, the history will be simply repeat himself. Dito natin babase sa kapanahunan ni Profesor kong si Jesucristo. Dahil si Jesucristo, kung ating iisipin, may Diyos na Ama at ang Diyos na Anak ay si Profesor kong si Jesucristo at ang Diyos Espiritu ay question mark yan, mga kapatid. Ganito ang mangyayari niyan sa kapanahunan yan, mga kapatid. Isusulat ko muli para maintindihan nyo talaga ang proseso ng pagkuha ng pangalan ng Diyos. Ganito yan, mga kapatid. Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo. Ganito yan, mga kapatid. So, ang Diyos na Ama, wala talagang tao na makapagsabi kung sino ang pangalan ng Diyos na Ama. Mayroong maraming nagsasabi na ang pangalan ng Diyos na Ama ay Yahweh, ngunit hindi yan
ang totoong pangalan ng Diyos na Ama, mga kapatid, na Yahweh. Dahil ang Yahweh ay susi yan. Susi. So hindi siya Diyos, kundi siya ay isang key or susi. Diyos na Ama, ibig sabihin, walang nakapagbigay ng pangalan ng Diyos na Ama. Kahit man si Professor kong si Jesucristo ay hindi niya naibigay ang pangalan ng Diyos na Ama. So, ibig sabihin, question mark talaga yan. Question mark yan, mga kapatid. Dahil hindi naibigay ang pangalan ng Diyos na Ama. Question mark yan, mga kapatid. Dito naman sa Diyos na Anak, ay mayroon ng umamin. Inamin ni Professor kong si Jesucristo na siya ang Diyos na Anak. So, ilagay natin siya dito, Jesus. Inamin niya Inamin niya na siya ay anak ng Diyos. Inamin niya. So, pwede na nating ilagay dito, Diyos na anak. Inamin niya kasi. At yan ang dahilan kung bakit siya pinarusahan ng Diyos mismo. Pinarusahan siya ng Diyos dahil inamin niya kasi na siya ay Diyos na anak. Kaya siya naghihirap. Kaya siya ipinako sa krus dahil inamin niya na siya ay Diyos na anak. Kaparusahan kasi ang pag-aamin niyang yun ay isang blasphemy to God, ay isang pagsisinungaling doon sa Diyos. Dahil sa totoo, hindi naman talaga siya Diyos. Si Jesucristo ay hindi Diyos, mga kapatid. Bakit ko nasabi yan? Dahil we are all sons and daughters of God. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kaya pwede natin niyang sabihin na tayo ay anak ng Diyos. Ngunit sa kasabihan niya, sinabi niyang siya ay Diyos na anak. Kaya naparusahan siya ng kamatayan. So dito naman sa Diyos na Espiritu, mga kapatid, question mark na naman ito. Dahil wala ngang history sa Biblia ninyo na nagsasabi kung sino ang pangalan ng Diyos na Espiritu. Wala talaga. Diyos na Ama, question mark. Diyos na Anak, ay mayroon na. Si Jesus Christ ay siyang nag-role na siya ang Diyos na Anak. At ang Diyos Espiritu, question mark. Ngayon, dahil sa pag-akong ito ni Professor kong si Jesucristo, na siya ay Diyos na Anak, doon nagalit ang mga pari, mga pastor, doon nagalit sa Kanya. Doon nagalit ang mga hari, mga kapatid. Dahil sinabi niya, siya ay maghahari sa lahat ng mga hari. Kaya sinubukan siya. Sinubukan siya. Tiningnan siya kung totoo ba siya ay Diyos. Dahil alam ng mga tao na ang Diyos ay walang kamatayan. Alam kasi natin na ang Diyos ay walang kamatayan. Kaya dahil inamin niya na siya ay Diyos na anak, sinusubukan siya ng mga tao. Kaya siya hinuli. Sinubukan siya ng mga tao, mga kapatid. Dahil sa pag-aamin niya, tandaan niyo ha, dahil sa pag-aamin niya na siya ay Diyos na anak, dahil sa pag-aamin ni Jesucristo na siya ay Diyos na anak, sinubukan siya kung totoo bang siya ay Diyos. Dahil alam natin na ang Diyos ay walang kamatayan. Kaya sinubukan siya, number one dyan, hinuli siya ng mga sundalo. Hinuli siya ng mga sundalo. Isusulat ko talaga to para maintindihan nyo kung paano ba mabuhay muli ang aking Diyos. Master King of all Kings, Master Benbarelo Jr. The history, my friend, will be simply repeat itself. Kaya inisa-isa ko ito, hinimay-himay ko ito para maintindihan ninyo na mabubuhay talagang muli si Master King of all Kings, Master Benbarelo Jr. At binasi natin to by research. Binasi natin to sa isang matinding pag-aaral, mga kapatid. Diyos na anak, Jesucristo. Diyos na anak ha, Jesus Christ, mga kapatid. Dahil sa pag-aamin niyang yan, kaya siya hinabol ng mga pastor, mga pari,
mga hari ng gobyerno noon. At ang number 1 na ginawa ay hinuli siya ng mga sundalo. Hinuli siya ng mga sundalo. Nahuli siya, mga kapatid. Nahuli siya. At ang pangalawang pangyayari, mga kapatid, nang mahuli na siya, ang number 2 na pangyayari, ikinulong siya, mga kapatid. Ikinulong. Ikinulong siya, mga kapatid. Tandaan niyo ito, ha? Number 2, ikinulong siya. Dahil sa kanyang pagkakakulong, doon nila nakita na patunayan na hindi talaga siya Diyos. Dahil nakulong siya eh. Nahuli siya, nakulong siya. Inamin niya kasi na siya ay Diyos na anak. Kaya nahuli siya, ikinulong siya. Ngayon, nang nakulong na siya, mga kapatid, ang pangatlong pangyayari sa buhay ni Jesucristo, ang pangatlong pangyayari sa buhay ni Jesucristo ay torture. Tortured talaga, mga kapatid. Tortured. Tinotortured siya doon sa kulungan. Tandaan niyo to, ha? Tinotortured siya doon sa kulungan. Sinasaktan ng sobra-sobrang labis-labis na pagsasakit. Tinotorture siya doon sa kulungan. Kung ano man ang nakita natin sa telebisyon, mabilisan kasi yan. Kasi palabas na yan. Pero ang totoong pangyayari, matagal siya doon sa kulungan. Si Professor kong si Jesucristo, matagal siya doon sa kulungan. Hindi po yan isang linggo, isang araw, isang linggo, isang buwan. Hindi. Maraming buwan rin yan. Hindi rin yan bababa sa 10 buwan o 8 buwan na nasa kulungan si Professor kong si Jesucristo. Yan ang totoo. Yung sa palabas, yung sa Biblia, direct na kasi yan. Kasi yung pagsusulat, sino-shortcut yan. Dahil kung hindi yan isu-shortcut, kahit isang barkong libro pa ang gagawin kung isusulat mo lahat. Isang barkong libro ang magagawa. Kaya number 3 tayo, tinotortured siya. Matapos siyang tinotortured, mga kapatid, ang pang-apat naman, mga kapatid, ang pang-apat na pangyayari, mga kapatid, ang pang-apat na pangyayari ay pinatay siya. Pinatay, ha? Hindi nagpakamatay. Kasi sabi ng mga pari, nagpakamatay. Mga gunggong talagang mga pari. Pinatay. Pinatay siya. Pinatay si Professor kong si Jesucristo. So, history ito ni Professor kong si Jesucristo, mga kapatid. Pinatay. Pinako sa krus hanggang sa mamatay. Ang panglima naman, mga kapatid, na pangyayari, ang panglimang pangyayari sa buhay ni Professor kong si Jesucristo, ang panglima ay inilibing. Inilibing. Inilibing si Professor kong si Jesucristo. Imposible kung hindi niyo ito maintindihan, mga kapatid. Pagkatapos niyang mamatay ay inilibing si Professor kong si Jesucristo. Tandaan niyo, ha, the history will be simply repeat itself. History. History ni Jesucristo. Una, inako niyang siya ay Diyos na anak. Pangalawa, hinuli siya ng mga sundalo. Pangatlo, ikinulong siya. Pangalawa, ikinulong siya. Pangatlo, tinortured siya, mga kapatid. Pang-apat, pinatay siya. Panglima, inilibing siya. Ang pang-anim, mga kapatid, ito ang kasindak-sindak. Ang pang-anim na pangyayari. Ang pang-anim na pangyayari ay ang muli niyang pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Pagkabuhay. Muling pagkabuhay, mga kapatid. Muli siyang nabuhay. That is His privilege. Privilege yun
na ibinigay ng Diyos kay Profesor kong si Jesucristo dahil sa kanyang pagtanggap sa karumal-dumal ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Kaya binigyan siya ng pribilehiyo na mabuhay muli para malaman ng tao na ang tao pala pag mamatay ay mabuhay palang muli. Hindi lang po si Profesor kong si Jesucristo ang mabubuhay muli. Lahat ng tao sa buong mundo na mamamatay ay mabubuhay muli. Talaga yan, mga kapatid. No. At privilege po yan ni Profesor kong si Jesucristo na siya ay mabubuhay muli. History yan ni Profesor kong si Jesucristo, mga kapatid. At ang panghuli, mga kapatid, ang pangpito ay ang tuluyang pagkawala. Tuluyang pagkawala. Tuluyan na siyang nawala. Nung mabuhay siyang muli, nakita ng kanyang mga apostolis, nakita ng maraming mga tao na siya ay nabuhay muli. At saka pa siya tuluyang nawala. Tuluyan siyang nawala. Pati katawan niya nawala. Nawala ng tuluyan. Ngayon, mga kapatid, dahil ito ang history ng Diyos, ito na ang basihan kung bakit mabubuhay muli ang aking Diyos, Master King of all Kings, Master Ruben Borrey Eclio Jr. Ito kasi ang mangyari, mga kapatid. Ganito kasi yun. Sa kapanahunan natin ngayon, ipinaalam ko na sa inyo na ang Diyos ay mayroon ng pangalan. Noong kapanahonan noon ni Profesor kong si Jesucristo ay hindi niya binanggit ang pangalan ng Diyos. Ngunit ngayon sa aking kapanahonan ay binanggit ko na sa inyo kung sino ba ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Magsimula tayo sa Diyos na Ama. Ang pangalan ng Diyos na Ama, ang tunay na pangalan ng Diyos na Ama, mga kapatid, ay si Divine Grandmaster. Divine Grandmaster Ruben Madron Eclio the First. Yan ang pangalan ng Diyos na Ama, mga kapatid. Kung noong sa kapanahuan ni Noah ay hindi niya naibigay ang pangalan ng Diyos na Ama at hindi niya naipakita ang mukha ng Diyos na Ama. Pero ngayon sa aking panahon, mga kapatid, ay ibinigay ko na sa inyo ang pangalan ng Diyos na Ama at ipinakita ko na sa inyo ang mukha ng Diyos na Ama. Ngayon, mga kapatid, ang pangalawa naman ay ang Diyos na Anak. Diyos na Anak. Ang Diyos na Anak, mga kapatid, ang totoong Diyos na Anak ay si Master King. Master King of all Kings. Master Ruben Borrey Eclio Jr. Master Ruben Borrey Eclio Jr. Siya ang Diyos na Anak, mga kapatid. Tandaan niyo ang kasabihan na the history will be simply repeat itself. Siya na nga ang Diyos na Anak. Nung tinanong siya ni Jessica Soho doon sa report na yon ni Jessica Soho, tinanong siya, totoo ba na ikaw ay Diyos? Ang sagot niya, sabi nila. Philosophically, sinagot niya, sabi nila. Yan, mga kapatid. Ang role niya ay Diyos na Anak. Diyos na Anak. Ngayon, naibigay ko na sa inyo ang pangalan ng Diyos na Ama, ang pangalan ng Diyos na Anak. At ang pangatlo naman, mga kapatid, maibigay ko sa inyo ay ang pangalan ng Diyos na Espiritu. Ang pangalan ng Diyos Espiritu
ay si Divine Master. Divine Master Rubin Idera Ecleo Senior. Divine Master Rubin Idera Ecleo Senior, siya ang Diyos na Espiritu. At may patunay ako diyan. Dahil tinig lang ang aking naririnig mula sa Kanya. Sa Kanya ko kasi naririnig ang tinig lamang na hindi siya nakikita, mga kapatid. Kaya siya ay Diyos Espiritu. Ngayon, babalik tayo kung bakit the history will be simply repeat itself, mga kapatid. Ganito kasi yun. Ganito kasi. Si Panginoong Master King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. ay nagdala. Siya ang nagdala ng the history will be simply repeat itself. Dahil siya ang Diyos na anak. So dito sa nakaraan, mga kapatid, nasabi ko na sa inyo na ang Diyos na anak ay si Hesukristo. So dahil si Hesukristo, ngayon mga kapatid, dito na tayo. Diyos na anak si Hesukristo, number 1 mga kapatid ha, number 1, hinuli siya ng mga sundalo. Ngayon, si Master Rubin Boray Ecleo Jr. mga kapatid. Si Master King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. Itatanong ko sa inyo, hinuli ba siya ng mga sundalo? Inakusahan ba siya at hinuli ng mga sundalo? Si Master King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. mga kapatid, ay inakusahan ng kasalanang hindi niya nagawa at hinuli ng mga sundalo. Yan ha. So ang history ni Hesukristo at ang history ni Panginoong King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. ay halos magkapareho. Ngayon sa pangalawa, ikinulong si Professor kong si Hesukristo. Ngayon, si Master King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. ay ikinulong din. Ikinulong din siya. Ngayon, ang pangatlo, tinotortured si Professor kong si Hesukristo na Diyos na anak. Ngayon, si Master King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. na Diyos na anak ay tinotortured din ng mga sundalo, ng mga pulis. Tinotortured din siya. History, my friend, is repeat himself. Ngayon pang-apat, pinatay si Professor kong si Hesukristo. Ngayon, si Panginoong Master King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. ay namatay din. Namatay din siya, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, ang history ni Professor kong si Hesukristo ay bumalik nga sa ibang katauhan. Sa katauhan ni Panginoong King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. Bumalik, pinatay, or namatay rin si Panginoong King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. Panglima, inilibing. Kakakalibing pa nga lang, mga kapatid. 3 days na ang nakaraan. Inilibing si Panginoong King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. noong Mayo 27. Nailibing na. Kaya nagbablog na ako dahil nailibing na. Dahil baka kasi isipin ninyo na ninakaw ang katawan niya. Dahil mawawala man rin yun. Dahil mabubuhay rin yung muli. Ngayon ang pang-anim, mga kapatid. Pagkatapos na ilibing ni Professor kong si Hesukristo, siya ay muling nabuhay. Si Professor kong si Hesukristo ay muling bumangon, mga kapatid. Nabuhay, nakipag-usap, nakipagkita sa kanyang mga katiwalang tauhan. Remember ha, katiwalang tauhan. Nakipagkita siya sa kanyang mga mahal na mga katiwalang tauhan. Ngayon, si Panginoong Master King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. ay nailibing na. Aasahan na natin siya ay mabuhay muli. Dahil the history nga will be simply repeat itself. Nabuhay muli kasi si Professor kong si Hesukristo. Kaya si Panginoong King of all Kings, Master Rubin Boray Ecleo Jr. na nagdala ng role na Diyos na anak
mabubuhay rin siyang muli, mga kapatid. Pagkalipas ng 30 days to 6 months. Bibilangin nyo yan. Malapit na. Araw na lang ang bibilangin. 3 days na mula noong siya ay nailibing. So 27 days na lang ang kulang bago mag 30 days. Babangon siyang muli. Babangon siyang muli at makipagkita yan, makipag-usap yan sa mga mahal niyang katiwala. Asahan nyo yan, mga kapatid. Asahan nyo yan. Dahil yan ang totoong mangyayari. Dahil the history nga will be simply repeat itself. At siya kasi ang dadala ng role ng Diyos na anak. Dahil siya naman talaga ang Diyos na anak na totoo. Si Panginoong Master King of all Kings, Master Robin Bradley Jr. Mangyayari yan, mga kapatid. At pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang mga katiwalang tauhan, ay tuluyan na siyang mawala. Tuluyan nang mawala, mga kapatid. Gaya ng nangyayari kay Professor Kong si Jesucristo nang matapos niyang mabigyan ng instruksyon ng kanyang mga tauhan, mga katiwala, siya ay tuluyan na ring nawala. Ganyan ang mangyayari, mga kapatid. Sinalaysay ko na sa inyo ang mga mangyayari. Ang totoong mangyayari ngayong darating na mga araw. At dahil dyan, mga kapatid, dahil sa pagkabuhay muli ng aking Diyos, Master King of all Kings, Master Robin Bradley Jr., maraming tao ang dadagsa sa Dinagat Islands. Maraming tao. At hindi yan mga ordinaryong mga tao. Hindi yan mga basta-bastang tao. Dahil may kanya-kanya yang grupo. May kanya-kanya yang kapangyarihan. At pupunta sila dito sa Dinagat Islands para subukan ang mga tauhan ni Panginoong King of all Kings, Master Robin Bradley Jr. Para subukan kung totoo bang siya ay Diyos. Kaya maghanda na kayo. Dahil sabi ko nga, handang-handa na ako. Nakahanda na po ako, mga kapatid. Bilang tauhan ng aking Diyos, Master King of all Kings, Master Robin Bradley Jr., I am 100% ready. 100% ready na po akong humarap sa inyong mga tao na gustong alamin kung tunay ba na Diyos si Panginoong Divine Grand Master Bin Madron Ecclipers, Panginoong King of all Kings, Master Robin Bradley Jr., Panginoong Divine Master Robin Idira Eccles Sr. Dahil magtatago po silang tatlo. Magtatago sila. Magtatago sila sa ilalim ng lupa. Magtatago po sila sa aking likuran. Magtatago sila sa likuran ng mga taong kanyang katiwala. At ang haharap sa mga kalaban ay ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Yan ang mangyayari, mga kapatid. Asahan nyo na yan at aantayin nyo yan. Kaya nga, matirang matibay. Dahil ang matitira talaga sa mundong ito ay 10,000 lamang katao. At yung 10,000 katao ay selected peoples of God na yan. At yan po ang manatiling buhay na walang kamatayan. Dahil sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang aking kamatayan ay patunay talaga na hindi Diyos si Panginoong Divine Grand Master Robin Madron Ecclipers. Ang aking kamatayan ay patunay talaga na hindi Diyos si Panginoong Master King of all Kings, Master Robin Bradley Jr. Ang aking kamatayan ay patunay talaga na hindi Diyos si Panginoong Divine Master Robin Idira Eccles Sr. Ngunit sabihin ko naman sa inyo na ang aking pagkabuhay na walang hanggan ay siyang patunay na Diyos si Divine Grand Master Robin Madron Ecclipers. Ang aking pagkabuhay na walang hanggan ay patunay na Diyos si Panginoong King of all Kings, Master Robin Boray Eccles Jr. Ang aking pagkabuhay na walang hanggan ay patunay na Diyos si Panginoong Divine Master Robin Idira Eccles Sr. Tandaan yung mukha na ito, mga kapatid. Hindi na ito tatanda.
hindi na to tatanda. Ito na ang mukha ko habang buhay. Hanggang dito na lang, maraming salamat at sana nintindihan nyo ang munting paliwanag kong ito. At isa isip nyo at isa puso nyo. At sana isa kayo sa magiging membro sa 10,000 selected people of Gods. Maraming salamat at magandang umaga muli sa inyong lahat.